Angas ni Senator Padilla talagang may pagbalyahan kay Remulla. Tapos si Senator Pia Cayetano, ang angas din. Putang ina, hinarangan yung mga Marines. Suwerte. Tangina kasi itong administrasyon na to talaga yung mga gago eh. Ito sa mababaw na perspective, wala naman tayo magawa ngayon dahil demonyo tong administrasyon, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pati senador, kayang arasin. Tangina, hindi man uubra si Remulla, kahit sinong Remulla kay Robin Padilla ng one-on-one. Hindi man uubra. Ala mo mga bayag yung mga yan, hindi uubra ng sarilinan. Mano-mano, na one-on-one. Hindi, Diyos ko po. You know, mga kapatid, ito kaya pala sinasabi sa akin dati ni Tata Elmer, kasi ako, likas akong lampa. Lambutin. Siguro kahit konti, nagawa kong matigas-tigas yung sarili ko ng totoo. Hindi yung matigas-tigas na koneksyon. Ako lang. Ano yun, sabi ni Tata Elmer sa akin dati, kasi meron kaming kaibigang si George. Si George, kinikwento niya lagi yung magaling sa martial arts na George din ang pangalan, na kalaunan naging security nila ng mama niya sa koprahan nila. Alam niyo, sabi ni Tata Elmer sa akin, itry niyo maging malakas yung katawan niyo at kaya niyo ipagtanggol yung sarili niyo. Of course, hindi ko naman nagawa yun sa extent na gusto ko. Pero kahit papano, carry. Marami kayong makikitang masasamang tao. Pansinin niyo lahat ng masasamang tao. Yung pinaka-demonyo sa mundo, child molesters, pedophiles, child rapists, some of them, yung mga heinous talaga yung ginagawa. Yung mga heinous pedophiles, pinakamasasama mga tao, mga ampaw. Serial killer, manood kayo ng mga crime, bihira ang serial killer na talagang kayang tumayo mag-isa na harapan sa kapwa niya lalaki, patayan, bihira. Maaaring ang lamang niya, sanay lang siyang sumaksak, sanay siyang humawak ng patalim o ng baril, o sanay siyang manakit. Sanay manakit, advantage yun eh. Kasi ako, hindi ako sanay manakit eh. Doon ako natatalo sa mga ginoong suntukan eh, yung babasagin mo na yung bungo, pero puta, nagunos dili ka, tapos ikaw pa yung natalisod. Kasi hindi mo kayang mag-cause ng ganong damage dahil hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Lalo na kung nag-aaral ka ng batas, tatakot ka. Pero alam nyo, most na mga trained fighters, yung talagang sigurado kang kaya nilang panindigan yung sarili nila. Yung sa lengguwahe ng lalaki, lengguwaheng tao, di kailangan may koneksyon, di kailangan ng bodyguard, di kailangan ng sa very primal na uri ng pakikipagtunggali, mano-mano o kaya may saksakan. Yung mga ganong klaseng tao, Manny Pacquiao, yung mga ganyang level ng skill sa pakikipagbanatan, meron silang humility. Hindi sila masasamang tao. Maring tanga lang sa politika, pero hindi sila masamang tao. Karamihan, pansinin nyo. Bihira yung talagang tunay na lalaki na masamang tao, kasi bahagi ng pagpapakalalaki is to be capable of violence, but you have the power of restraint. Kaya kitang patayin with my bare hands, but you have the power of restraint. Kaya mong pigilan yung sarili mo na huwag gawin sa kapwa mo yun. At pag kinakailangan, pag buhay mo na yung nakataya, doon lang lumalabas. Sa yung aktualan, totohanan, doon lumalabas. Pag nakataya na yung buhay mo, o yung iyong honor, dignity. What I'm trying to say is, meron akong hinahangaan na UFC fighter dati, si Chris Weidman, tapos may kasama siyang lightweight na nakalimutan ko yung pangalan, nakalaban ni Khabib Nurmagomedov, kung familiar lang kayo.
Nagka-clubbing sila tapos merong mga bodybuilder na malalaki na kinusunada sila. And then, siyempre malalaki yun, pinatulan nila ng konti. Talagang winasiwas lang nila na parang bata. Mas maliit sila dun sa mga kalaban nilang dihamak. Winasiwas lang nila si Merab, yung lightweight contender ngayon. Minawasiwas niya lang yung mga lalaking muscular ng mga 6'3", 265 pounds. Pinawasiwas niya lang at the weight of 155 pounds, 160. Pinawasiwas niya lang yung mga ganun. Because of his skill. But generally, they are good men. Minsan, merong lasing na nakakursunada kila Chris Weidman. Hinalikan lang niya sa forehead. Sabi niya, huwag na tayo mag-away. Hindi mo gusto to. Hindi mo madidisgrasya lang ka lang. Or syempre, yung mga fighters, takot silang makasuhan dahil parang deadly weapon yung mga kamao niyan. Yung mga nagdadaldal lang ako. Kwento-kwento lang. But what I'm trying to say is, good men. Hindi nang-aapi ng kapwa. Good men lumalaban ng parehas. Patas. Sasabihin sa'yo ng mga tao, oh, pagka patas ka lumaban, tanga ka kasi dehado ka na nun. Maaaring totoo sa art of war. Maaaring totoo yun. Pero at the core, patas lumaban yung mga lalaki. At the core, ewan ko if naiintindihan niyo yung gusto kong sabihin. Siyempre, kung nilabasan mo ako ng kutsilyo, kailangan ako na mag-isip paano kita patayin. Dadampot na siguro ako ng bato, batuin kita. Pero at the core, patas lumaban pagka good man, pagka lalaki, pagka yung mga nagtatago lang. Pansinin nyo lahat ng mga siga sa lugar nyo na mayayaman, anak ng politiko. Alisin nyo lahat yun sa kanila. Hindi yan tatayo ng tuwid. Maniwala ka, I've seen so many. Putang ina. Yung hindi lang siya kilala na kung sino siya, hindi kilalang anak siya ng kung sinong politiko, kung sinong mayaman, hindi siya kilala. Tapos maghahatid ka ng pagkain, yung sasamahan yung girlfriend mo, kunwari nagpapagawa ng bahay, maghahatid ka ng pagkain sa mga nagko-construction. Hindi makatayo doon. Katungo. Pero pag may bodyguard na, o may utang kalam ko sino. I've seen so many. Ampaw dito. Ampaw. Ako physically, baka ampaw na ako ngayon. Matanda na. Pero hindi to, saka tangina ampaw. Yes, si John Vic Remulla. Ampaw.